Kamusta? Si Jacob ito ulit na may masayang balita tungkol sa Godzilla x Kong Supernova. Tulad ng dati, ang update na ito ay mula sa isang random na press release ng sinehan tungkol sa mga bagong pelikula. At sa lahat ng yon, hulaan nyo, Supernova. Dito na ipinakita ang genre ng pelikula, kaya napaisip ang iba na baka nag-iiba na ang tono ng Monsterverse papunta sa mas madilim at seryosong tema. Kung gusto mo ang ideyang yan, sige at pindutin mo na ang like button. Nakakagulat na 12 taon na ang Monsterverse. Nung 2014 astig at makatotohanan ng pelikula, parang madilim na disaster genre na halos di mo makita ang mangyayari. Skull Island, isang masayang action-adventure na monster film nung Vietnam era. King of the Monsters. Ito ang sci-fi epic na nagpakita kung ano ang tradisyonal na Godzilla na pelikula sa makabagong panahon. Godzilla vs Kong, isang sci-fi action-adventure na pelikula na nagpanumbalik ng sinehan noong COVID at nagtagumpay sa versus na tema. The New Empire, sobrang sci-fi ngayon, ginawang body comedy action-adventure. At ngayon, alam na natin kung anong genre ang opisyal na ilalagay sa Supernova kahit dito sa simula, isang dystopian sci-fi drama thriller. Ibig sabihin ng drama ay magkakaroon ng matitinding interaksyon at emosyon sa pagitan ng mga tao at Titan na pwedeng maging astig basta hindi pangit ang pagkakagawa. Ang thriller ay kwentong dinisenyo para panatilihin ang mga manonood sa edge ng upuan at ito marahil ang paborito kong bahagi ng update na ito. Kung titingnan mo ang mga pelikula ng Monsterverse, masaya silang panoorin sa kanya-kanyang paraan, di ba? Mapapansin mong unti-unting nababawasan ang suspense sa bawat pelikula habang tumatagal ang serye. Kung magkaroon tayo ng Monsterverse na pelikula na mas mabilis ang storytelling, malaki ang tsansa na mapataas lalo ng Supernova ang franchise papunta sa bagong renaissance. Mahilig man ang mga tao sa Godzilla, King Kong o sa mga pelikulang higanteng halimaw sa pangkalahatan, marami pa ring naakit sa magagandang thriller. Sa tingin ko, nagawa ito ng Godzilla -1 nang lumampas sa inaasahan ng pelikula. Sa tingin ko, napansin ito ng Legendary o Grand Spetore at sinubukan ang ganitong pagkukwento. Sino ang nakakaalam? Ngayon, dystopian. May bago na naman sa serye. Ang dystopian na pelikula ay tungkol sa mundo kung saan ang lipunan ay hindi normal at karaniwang hindi maganda ang panahon. May ilang karaniwang subgenre sa isang dystopian na kwento. May totalitarian na bersyon na kadalasang nagkukuwento tungkol sa matinding presyon ng lipunan sa ilalim ng masamang pamahalaan. Magandang halimbawa ng ganitong pelikula ang The Hunger Games. Pagkatapos, may apocalyptic dystopia na nangyayari matapos ang sakuna. Marami sa atin ang pamilyar sa Fallout games o palabas, di ba? Alam mo yung Pacific Rim? Mga ganong palabas. Ipinapakita ng mga pelikula gaya ng The Matrix ang cyber dystopia kung saan nilalamon ng teknolohiya ang mundo at madalas ay may temang tungkol sa mga konsekwensya. Pwede mo ring isama ang ecological dystopia kapag nanganganib na ang mundo at kailangang harapin ng lipunan nito. Isipin mo yung Avatar dito. Panghuli, may genetic dystopia kadalasang mula sa biological na sakuna gaya ng Walking Dead, The Last of Us, Planet of the Apes. Kahit anong dystopia na pelikula pwedeng pagsamahin sa sariling kwento at sa tingin ko, ganito ang Supernova. Pinaghalo ang ilang elemento mula sa iba't ibang subgenre ng dystopian mundo. Kung kailangan kong manghula, masasabi kong ang Supernova ay magiging halo ng apocalyptic, ecological at totalitarian dystopia. At ito ang dahilan pagkatapos mong mag-subscribe sa channel. Sa puntong ito ng Monsterverse, halos 2 dekada nang alam ng publiko ang tungkol sa mga Titan at halimaw. Naniniwala ako na sa huli dahil sa asteroid impact, Titan uprising o pagkilala ng universo na halos lahat ng pangunahing lungsod ay apektado, kikilos na talaga ang mga bansa hinggil dito. Bagamat hindi ko pa iniisip na karapat-dapat na tawagin itong apocalyptic sa ngayon, malaki ang posibilidad na may mangyayaring napakalaki at magulo sa mundo habang nangyayari ang supernova. Dahil dito, maaring mabuo rin ang isang ecological dystopia. Ito ang direksyong tinatahak ng Monsterverse bago pa gawing parang laruan si Ghidorah ni Godzilla. At malamang mangyari ulit ito nang muntik nang baguhin ni Shimo ang klima ng mundo para muling pumasok sa matinding panahon ng yelo. Makatarungan sabihing halos lahat ng Titan ay kayang magdulot ng ecological dystopia kung wala si Godzilla. Pagkatapos ng anumang sakuna, palagay ko lilitaw ang totalitarian na gobyerno at magpapatupad ng bagong patakaran.
Posibleng matapos masira ang Rio, nagsawa ang mga gobyerno at nagbago ng direksyon para diktahan ang pamumuhay ng lipunan. Malamang sasabihin nilang ginagawa lang nila ang pinakamabuti para sa lahat, walang duda. May mga litrato mula sa set na tila nagpapakita ng bagong gobyerno at mga taong may suot na simbolong parang korona ni Space Godzilla. Napapaisip ako na gawin ang hindi ko kadalasang ginagawa. Maaaring magkaroon ng bagong utos ng gobyerno matapos ang matinding paggagaw ng kapangyarihan. Kung talagang paparating si Space Godzilla sa Monsterverse, malaki ang posibilidad na tulad ng sa original, susubukan ni Space Godzilla na hindi lang patayin si Godzilla, kundi sakupin din ang buong planeta. Layunin ng orihinal na halimaw na baguhin ang mundo para mapalakas ang kapangyarihan niya at maging Diyos. Ang mga makakaligtas ay mapipilitang mamuhay sa mundong nilason ng mga kristal at kadiliman ni Space Godzilla para itong dystopia na mundo, hindi ba? Habang papalapit ang pelikula, pwede pa natin talakayin ng ilang tsoya, pero sa ngayon, talagang nagiging interesante na ang supernova. Mukhang kakaiba ang pelikula kumpara sa mga nauna, pero gusto ko ring malaman paano nila ito gagawing hindi parang ibang universo. At ang ganitong klase ng pelikula ay eksaktong inaasahan mo mula sa direktor na si Grant Spetore na ang pinakamalaking hit niya sa ngayon ay isang sci-fi drama thriller, isang cyberpunk na estilong dystopian universe, ang pelikulang I Am Mother. Magandang panahon ngayon para panuurin yon para makita natin kung ano ang posibleng itsura ng Godzilla x Kong Supernova. Ang bawat direktor sa Monsterverse ay pwedeng baguhin ang universo based sa kanilang pananaw, kaya tingin ko ganun din kay Grant. Walang nakakalam kung gaano kaganda o kasaya ang pelikula ngayon, pero siguro ako ang pinaka-interesado sa ngayon. Mukhang may tinatarget sila at baka hindi na rin tayo maghintay ng matagal dahil malapit na ang Comic-Con, wala pang isang buwan mula ngayon. Wala pang opisyal na anunsyo sa ngayon pero lahat ng palatandaan ay nagpapakita na malamang mangyari ito. Pero alam mo, maging realistiko tayo, sino ba talaga ang nakakaalam, di ba? Iyan lang ang update. Ano sa tingin mo ang epekto nito sa Supernova at sa franchise ay naharap? Excited ako at umaasa na makakakuha tayo ng seryosong bagay dito. At oo, malabo lang talaga ang paglalarawan kung ano dapat ang pelikula. Pero kahit papaano, nakakatulong ito para magsimulang mabuo sa isipan natin kung ano ang dapat asahan. Gusto mo pa ng Monsterverse news videos? I-like at i-share ang video. Ako si Jacob, kita-kits sa susunod.